Yo, what's up mga tropa, no? So, isi-share ko lang sa inyo yung mga konting detalye or details na nalalaman ko tungkol sa mga ink na ganito, no? At isi-share ko din sa inyo kung ano nga yung gamit ko na ink. So, ako, ang gamit ko talaga na ink ay Hansol. Ang gamit ko is straight siyang Hansol. Wala akong ginagamit na Kuyi or kahit ano pa. At etong video na to, isi-share ko nga sa inyo yung pinagkaiba ng Hansol version 1 at version 2. Eto, yung nakikita nyo na yan. So, simulan na natin, no? Etong Hansol na version 1, base sa mga nababasa ko o nare-research ko dyan, somewhere out there, etong ganitong kulay or ink, yung pagkakatimpla daw niya ay medyo hindi pa ganun ka-perfecto kasi matagal siyang matuyo. Eto, no? Kapag ka nagpiprint kayo na ganito, kapag ka medyo pinunas nyo yung daliri nyo, kakalat pa yung ink. At kahit sa mga glossy na vinyl sticker, ay hindi siya ganun kagandang yung kanyang output, no? Etong Hansol na to. At makikita nyo, Hansol version 1, ang nakalagay sa kanya ay letter K. Ayan, no, makikita nyo dito sa isa nating camera, letter K kapag ka version 1, kapag ka version 2 naman ay BK. Ayan, kaya hindi kayo magkakamali, no? Ayan, BK kapag ka version 2. So, konting details pa tungkol dito sa version 1. Sobrang daming issue nito, kagaya nga sa glossy na vinyl sticker or kung kahit anumang photo paper, photo sticker, talagang nag-smudge siya. At pinakapangit na issue sa kanya, yung matagal siyang matuyo. Kaya etong version 1 na to ay hindi ko na ginamit at nagpalit na ako ng version 2. At tapos na-experience ko pa dito, yun nga sa mga photo paper, talagang ang pangit ng output niya. Ayun talaga yung pinaka naging issue ko, yung tagal niyang matuyo kahit mga ilang oras na. At eto na tayo sa version 2. Makikita nyo nga dyan, BK yung nakalagay niya. Ang napansin ko lang din dito sa BK, parang medyo hindi siya na ganun kaitim or parang medyo malight na yung pagkaitim niya, no? Personal experience natin, no? Pero ang maganda dito, mabilis siyang matuyo talaga. Parang kapag ka sobrang rush talaga yung mga sticker ko, no? Parang 30 minutes ko lang siyang kinukure, tas nilalaminate ko na, okay naman. Pero huwag yung uugaliin na ilalaminate agad, no? Nang hindi nyo siya nakukure. At eto pa, no? Etong version 1, meron akong experience dito na yung sticker ko ay talagang ang pangit ng output niya. Kapag ka idinikit mo, para siyang natutuklap. Parang ganito, no? Eto, natuklap yung kanyang dikit. Eto yung parang pinaka-print ko. Papakita ko lang dito sa isa ko camera. Eto yung pinaka-print. Ayan, no? Natanggal yung parang pinaka-vinyl sticker niya. Ayan, no? Umangat. Eto yung gamit ko sa version 1. Pero ituturo ko din sa inyo para may iwasan nyo rin yung ganitong mga senaryo. Pero sa version 1 talaga, lagi ko na-encounter to. Yung mga ganito, may mga feedback sa akin. So sa version 2, no, so far so good naman siya sa glossy print na vinyl sticker, pero talagang hindi mo siya pa mape-perfect talaga ng sobrang perfect, eh, no? May mga pagiging smudge talaga ng pagkaka-print or yung kumakalat sa vinyl sticker ng glossy, pero hindi kagaya na itong version 1. Para sa akin, napakaganda na itong version 2 na nagawa nila. Ayun nga lang, hindi talaga siya parang super black na black. Talagang medyo malight talaga yung etong version 2. Pero ayun yung nakita kong katangian ng Hansol, medyo malight talaga yung output niya. At yun naman yung ikinagusto ko sa kanya, no. So, i-share ko lang, ito yung gamit ko, no. CMYK, dahil 6 color printer yung akin, meron tayong cyan, meron tayong light magenta, meron tayong light cyan, meron tayong magenta, yellow. Light magenta pala yung isa, no? Ayan, no? Ito yung gamit ko. Ayan. 6 color siya. Yung black na gamit ko ay version 2. Ayan. Sa mga magtatanong, sa mga gusto rin mag-avail ng ganitong ink, no, ilalagay ko na lang sa description dahil wala naman tayong mga binibentang ganito at hindi natin kaya pong magbenta kasi mababa pa naman yung kitaan natin dito sa YouTube, eh, no. Eto nga palang printing channel ko ay para sa printing nga lang, no. Ayan, version 2
Ito, CMYK ko, Cyan Light Cyan. So sa pagbili nga pala ng mga ink, make sure na hindi kayo magkakamali at babasahin nyo muna yung mga nakalagay dito sa mga details nila. Kasi yung mga seller, minsan Boplax din yan no? Imbis na pigment ink yung ibigay sa inyo, ang ibinibigay nila ay sublimation. Kaya kailangan basahin nyo dito, baka mamaya nakalagay pala sublimation ink, tapos mailagay nyo sa inyong mga printer. Ay nako, talagang hindi, minsan may mga senaryo na hindi talaga nagpiprint yung ano nyo, yung mga output, at masisira pa yung mga printer ninyo, no? Kaya make sure talaga kung Kuyi or Hansol ang gamit nyo, basahin nyo, or kung ano man yung ink na gamit nyo, basahin nyo dapat pigment yung nakalagay dyan, pigment. Kasi may nabasa ako at may nakita akong post, no, ang nailagay daw niya yung sublimation ink. Ayun, hindi nagprint yung kanyang printer. At ayun, hinigupan niya muna lahat, tapos isinalinan niya ng bago. So ayun lang, sana nakakuha kayo ng tips, no, at inuulit ko, no, nasa description yung mga link kung saan lang ako bumibili ng mga ink na to, no. Doon lang kayo bumili at huwag na kayong bumili sa mga ibang kung saan man na napakamahal magbenta. Kaya nga tayo nagnenegosyo, no, para kumita, no, kasi yung iba talaga sobrang mahal magbenta, grabe. So ayun lang, comment down below kung meron kayong mga katanungan dyan, no. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin para ganahan tayo. Bye bye.